March 15, 2019 ang unang ideklara ng Kagawaran ng Edukasyon na hindi na muna maaaring pumasok ng paaralan ang mga estudyante dulot ng COVID-19. Merong mga estudyante na natuwa at meron din namang mga mag-aaral na nagtaka at nalungkot. Ang isang araw ng suspension ay naging 1 linggo, 1 buwan, 1 taon at naging 2 taon. Base sa isang pag-aaral ng United Nations, ang pandemya ay nagdulot ng disproportionate impacts sa persons with disabilities. Mula sa trabaho, access sa healthcare, at edukasyon, ang mga PWDs at students with special learning needs ay nakikipagsapalaran sa hindi kaaya-ayang dulot ng coronavirus outbreak. Ang marireach lang nito most commonly ay ang ating mga regular students. It doesn't cater exactly what are needed by the persons with disabilities. Dito sa Bataan, si Vincent, 18 taong gulang, physically impaired student na dulot ng encephalitis ay isa sa mga estudyante na nakikipagsapalaran sa modular learning para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Into drawing, ma'am. Sa mga arts. Sa mga arts po kasi po mahirap po yan. Minsan pagka yung kamay ko hindi ko po yan. Si Martin Dale, 24, isang deaf student, ay sinaad na dahil rin sa limitasyon na dulot ng distance learning ay napilitan siya na magbago ng kurso na tatahakin. Sa Universal Declaration of Human Rights, kung saan ang Pilipinas ay isang signatory, malinaw na makikita ang karapatan ng bawat isa sa edukasyon, na ang edukasyon ay libre at tulay para sa pagpapaunlad ng pagkatao at pagpapalakas ng paggalang sa mga karapatan ng tao at mga pangunahing kalayaan. Ito ay sinusugan ng Convention on the Rights of Persons with Disabilities kung saan ang Pilipinas ay isa ring state party. Makikita rito ang karapatan ng mga PWD sa edukasyon kung saan ang Estado ay may obligasyon na siguraduhin na ang karapatang makapag-aral ng mga PWDs ay hindi nakapasa sa kanilang disability. Nilalayo ng convention na magkaroon ng inclusive at quality education ang mga kabataan na blind, deaf o deaf-blind at upang sila ay magkaroon ng komunidad na uhubog sa kanilang academic at social development. Ang ating lehislatura ay nagpasa ng batas na naglalayo na tugunan ang pangangailangan ng PWDs. Ang RA 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons ay sumasalamin sa polisiya ng Estado na ang mga disabled persons ay parte ng ating lipunan. Kaya nararapat lamang nabigyan sila ng gobyerno ng suporta para sa kanilang pag-unlad at integrasyon nila sa mainstream. Mayroon itong mga probisyon patungkol sa trabaho, edukasyon, social services, kalusugan, komunikasyon, karapatang pangpolitikal at sibil, at probisyon laban sa diskriminasyon na nakadirekta sa ating mga kapatid na PWDs. Ang batas ay nagkaroon ng ilang amendments upang palawakin ang mga pribilehiyo na maaari nilang matanggap tulad ng discounts sa admission fees, mga hotel o lodging establishments at medical at dental services. Nakapaloob sa Magna Carta ang pagsulong ng pagkatuto ng sign language ng deaf community at pag-aaral ng Braille, alternative script at alternative mode para sa students with learning needs. Subalit sa kagustuhan na i-mainstream ang mga nasabing estudyante at dahil na rin sa pandemya, ang karapatan ng mga students with learning needs para sa isang inclusive at quality education ay nararapat na mas pagtuunan pa ng pansin. Bilang isang language teacher is ang mga persons with disabilities, especially those who are using the sign language, they're in the system na kung saan hirap na hirap silang matuto. So if the DepEd will integrate the teaching of sign language to the students or to other learners, that will become a practical skill that can be developed or enhanced over a certain period of time. Where am I going with this? Kung tayo nga iniisip natin yung mga foreign language dapat ituro sa mga bata, why not? Kailangan makatao tayo, makapilipino tayo, na ito ituro mo to sign language para if ever na may situation na yung bata na deaf-mute na gumagamit ng sign language ay nanghihingi ng tulong, may mga tutulong sa paligid niya kasi marunong makipag-communicate. Po, malaki yung pagkakaiba ng
services na ibinibigay sa kanila before, bago yung pandemic at ngayon na meron ng pandemic. Kasi ngayon nagkaroon na talaga ng scarcity dun sa pag-provide ng mga services na kailangan nila. Halimbawa sa mental health, merong mga allocation or allocated budget na para sa mga person with disability na nabibigay sa kanila lahat noong hindi pa pandemic. Pero ngayong nagkaroon na kasi ng pandemic, hindi lahat nakakarating sa kanila yung services na yun dahil marami ring nagde-demand dun sa mga services na kailangan nila, most especially. At bukod pa doon, maraming nagde-develop ng anxiety na mas napapagtuunan ng pansin ng mga professional compared dun sa mga person with disability. Though merong mga national support from the government, pero wala kasing national data on mental health pertaining dun sa, yun nga, yung sa pagkalat ng COVID-19 para dun sa mga persons with disability. Ang karapatan sa edukasyon ay pundasyon para matamo ang marami pa nating mga karapatan. Education is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights. Ngunit ang pag-abot sa inaasam na diploma ay hindi madali, lalo na sa students with learning needs, kung saan ang paaralan na kanilang pangalawang tahanan ay hindi na muna nila masisilayan. Si Vincent at Martindale ay ilan lamang sa mga students with learning needs na nagnanais maging matagumpay sa kabila ng hindi pagkakapantay-pantay at kakulangan sa suporta. Sila ay mga natatanging estudyante na naghahangad ng isang natatanging klase. Isang klase kung saan mayroong paraan na makita nila ang isang magandang bukas at mahawakan nila ang kanilang mga pangarap. Gusto ko pong maging teacher. Iyon po, sa tingin ko po, iyon po yung nararapat sa akin. Okay po. Kaya ko pong gawin. Ako po si Marjorie G. Alonso at maraming salamat po.